Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa kung paano maiiwasan ang dehydration at ang mga heat illnesses o mga sakit na dulot ng sobrang init ng panahon na kinabibilangan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa tatalakayin natin kung gaano karami ang dapat inumin ng mga bata sa araw-araw para maiwasan ang mga sakit na ito. Ang mga simptomas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke at kung ano ang dapat gawin kapag ikaw o ang iyong anak ay mayroon ng mga simptomas ng mga sakit na ito ay tinalakay sa isang hiwalay na video. Ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ay mga sakit na dulot ng sobrang pagkawala ng tubig at electrolytes dahil sa sobrang pagpapawis at matinding init. Lahat tayo, anumang edad o pangangatawan ay maaaring makaranas ng mga ito. Ang pinaka-importanting bagay na nagpapataas sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga sakit na ito ay ang mataas na heat index. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng ating katawan. Ang DOST Pag-asa ay nagbibigay ng heat index monitoring at forecast information na makikita online. Ang link para dito ay nasa description ng video na ito. Magandang ito ay iyong bisitahin para alam mo ang heat index na mararanasan mo at ng iyong mga anak sa araw-araw. Kapag ang heat index ay 32 degrees Celsius o higit pa, ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan dahil sa mataas na posibilidad ng dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na isang medical emergency. At ang mga sakit na ito ay malamang na mangyari kapag ang heat index ay 42 degrees Celsius o higit pa. Kaya mas dobleng pag-iingat ang kailangan sa mga araw na ito. Narito ang mga tips para maiwasan na magkaroon ng mga sakit dahil sa matinding init ang iyong anak. Una, painumin ng madalas ang iyong anak. Turuan mo ang iyong anak na uminom ng tubig ng madalas kahit bago pa siya mauhaw. Ihanda mo ang tubig na maaari niyang inumin bago pa siya humingi ng inumin para madali niya itong maiinom. Kung siya ay lalabas, dapat ay mayroon siyang baon na maraming tubig. Bagamat hindi kailangan na malamig ang iinuming tubig, mas makakapresko sa katawan ang malamig na inumin. Ang pinakamagandang inumin para huwag ma-dehydrate ay tubig at ito rin ang pinakamagandang pampalit sa pawis ng katawan. Huwag bibigyan ng bata ng kape, tsaa o soft drinks. Para sa mga baby na mas bata sa 6 na buwan ng edad, hindi inirerekomenda ang pagbibigay ng tubig. Sa mga araw na sobrang init, ang mga baby ay pwedeng padedehen ng mas madalas. Gaano karaming tubig ba ang dapat inumin ng bata? Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Maaari nang bigyan ng tubig ang mga baby pagsapit nila ng 6 na buwan. Sa normal na sitwasyon, ibig sabihin sa mga panahong hindi gaanong mainit ang panahon, narito ang karaniwang dami ng tubig na kailangan ng mga bata para sila ay maging well-hydrated o para maayos ang dami ng tubig sa kanilang katawan. Sa mga baby mula 6 na buwan hanggang 1 year old, kailangan lang nila ng 4 hanggang 8 ounces kada araw dahil nanggagaling sa gatas ang karamihan sa likidong kailangan nila. Sa mga 1 hanggang 3 taong gulang, kailangan nila ng humigit kumulang 4 na tasa ng inumin o 1 litro. Kasama na dito ang tubig at gatas. Ito ay tataas sa mga 5 tasa para sa mga 4 hanggang 8 taong gulang at 7 hanggang 8 tasa o 2 litrong inumin para sa mas matatandang bata. Tandaan na ang dami ng kailangang tubig ay nagbabago depende sa kung gaano sila kalikot at gaano kainit ang panahon. Mas malikot, mas maraming inumin ang kailangan. Mas mainit ang panahon, mas marami ring inumin ang kailangan. Pangalawa, bihisan ng iyong anak ng maaliwalas na damit. Ang pagsuot ng mga maninipis at light-colored na damit o yung mga damit na hindi maitim ang kulay ay nakakatulong na mapanatiling presko ang pakiramdam ng bata dahil hindi ito nag-a-absorb ng init. Pumili ng maluwag na damit na makapagbibigay ng sapat na ventilasyon habang nagbibigay din ng proteksyon laban sa direktang pagkabilad sa araw. Mas maganda kung isang damit lang ang suot ng iyong anak at hindi patong-patong ang damit na kanyang suot. Ang material ng damit ay dapat absorb
absorbent o yung kayang mag-absorb ng pawis para makatulong sa pag-evaporate ng pawis na nagbibigay ng cooling effect. Palitan ang kanyang damit kapag basa na ito ng pawis. Pangatlo, paliguan mo ang iyong anak kung mainit ang kanyang pakiramdam. Pwede ring gumamit ng water mist para magpalamig. Maganda ring paraan ng pagpapalamig ang pag-swimming. Pero tandaan na dapat ay palaging may bantay ang mga bata habang sila ay lumalangoy o naglalaro sa tubig para maiwasan ang kanilang pagkalunod. Pang-apat, magpalamig sa lugar na may aircon. Kung mayroong aircon sa bahay, mabuting buksan ito kapag matindi ang init. Pero hindi naman lahat ng bahay ay mayroong aircon. Kaya kung walang aircon sa bahay, pumunta kayo sa lugar na mayroong aircon, gaya ng mga public library at saka sa mall. Mayroong mga library na may aircon at mga librong pambata. Maganda kung sa library mo dadalhin ng iyong anak para magpalamig. Para bukod sa kayo ay makapagpapalamig, maiengganyo mo rin siya sa pagbabasa. Para malaman kung nasaan ang public library sa inyong lugar, maaari kang pumunta sa website ng National Library of the Philippines. Nasa description ng video na ito ang link para rito. Pag kinlik mo ito, lalabas ang listahan ng mahigit na 1,000 public library sa bansa. Makikita rito ang rehiyon, probinsya o lungsod ng library, pangalan ng library, address, landline, mobile number, email address at iba pa. Pwede rin namang gumamit ng ventilador kung walang aircon sa bahay. Mas mabuti kung hindi direkta sa iyong anak ang hangin galing sa ventilador dahil kapag ang hangin galing sa ventilador ay direktang tumatama sa bata, maaari itong maging dahilan para matuyo ang kanyang bibig at butas ng ilong. Hindi rin inirerekomenda ang paggamit ng ventilador kapag matindi ang init ng panahon, gaya ng heat index na lampas sa 32 degrees. Ito ay dahil hindi naman pinapalamig ng ventilador ang hangin, pinapaikot lang niya ito. At napag-alaman na kapag sobrang init ng panahon, ang paggamit ng ventilador ay nagiging dahilan para ang mainit na hangin sa paligid ay lalong tumama sa katawan ng bata na maaaring maging dahilan ng lalong pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Maaaring makatulong kung maglalagay ng yelo sa bandang harapan ng ventilador para medyo lumamig ang hangin sa kwarto. Pero siguraduhing malayo ang yelo sa ventilador dahil delikado ang pagsama ng tubig na galing sa natunaw na yelo at kuryente ng ventilador. Baka kayo ay makuryente. Siguraduhin ding malayo ang iyong anak sa yelo at sa ventilador at hindi niya maaabot ang mga ito. Panglima, iwasang magpagod ng sobra. Huwag hayaang maglaro ng sobrang nakakapagod na paglalaro ang iyong anak kapag sobrang init ng panahon dahil ang ehersisyo at sobrang kapaguran ay nagpapataas lalo ng temperatura ng katawan. Maaari mo siyang engganyohing magbasa, magdrawing o maglaro ng ibang hindi masyadong nakakapagod na laro gaya ng taguan, board games at iba pa. Pang-anim, limitahan ang paglabas sa ilalim ng araw, lalo na sa tanghali kung kailan kainitan ng araw. Mas mabuting iwasan ang mabilad sa araw mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kung kailangang lumabas, mas mabuti kung mai-schedule ang paglabas sa umaga o bandang hapon kung kailan hindi masyadong mainit ang araw. Turuan ng iyong anak na pumasok sa malamig na lugar kapag nakakaramdam siya ng sobrang init sa labas o kaya ay mamahinga sa lilim kapag siya ay nasa labas. Pang-pito, gumamit ng payong, sombrero at sunscreen. Kung hindi maiiwasan ang paglabas sa araw, gumamit ng payong at sombrero na may 3 inches na labi bilang proteksyon ng balat sa araw. Siguraduhin ding gumamit ng maraming sunscreen kung lalabas para maprotektahan ang balat sa pagkasunog o sunburn. Ang sunscreen ay ginagamit hindi lang kapag magsuswimming. Tuwing lalabas sa araw ang iyong anak, mas mabuting siya ay applyan mo ng sunscreen para siya ay hindi magka-sunburn. Ang mga katangian ng sunscreen na nararapat gamitin sa mga baby at bata ay tinalakay sa isang naunang video. Tinalakay dito kung paano pumili at paano mag-apply ng sunscreen, pati na rin ang iba pang mga paraan ng pag-iwas sa sunburn. Tinalakay rin dito kung paano gamutin ang sunburn sakaling masunog ang balat ng iyong anak. Pangwalo, huwag iiwanan sa loob ng sasakyan ng iyong anak. Ang loob ng kotse o sasakyan ay maaaring mabilis uminit kahit na nakabukas ang mga bintana. Kaya kahit kailan ay huwag mong iiwanan ng iyong anak na mag-isa sa loob ng kotse o sasakyan dahil ito ay
ay delikado. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.